Ang first step para maging mayaman is the habit of saving money. Pero dapat hindi tayo hihinto lang sa pag-iipon. Hindi dapat nag-iipon lang tayo. Kailangan mapalago din natin yung perang naiipon natin. Kasi ilang taon na pag-iipon ang kailangan nating gawin para ma-achieve natin yung financial goal natin. Today, ang pag-uusapan natin ngayon, 5 maling paraan ng pagpapalago ng pera mo. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Unang maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is yung ilalagay mo lang sa bangko yung pera mo. Walang masama na nag-iipon ka. Yes, yan nga yung first step natin para maging mayaman tayo. Syempre, kailangan talaga nating mag-ipon para meron tayong pang-kapital sa negosyo, para meron tayong pang-invest sa isang business para lumago pa ito. Kung ilalagay lang natin yung ipon natin sa bangko, mali po yun. Hindi po lalago yung pera natin doon. Meron ako natutunan from IMG 11 years ago, yung tinatawag na Rule of 72. Yung Rule of 72, ito yung formula na malalaman mo kung kailan dodoble yung pera mo or tuwing kailan dodoble yung pera mo. So sabi dito sa formula na to, 72 divided by any interest rate, ang ibibigay sa'yo na sagot ay number of years na magdodoble yung pera mo. Magkano bang interest sa bank savings natin? Diba usually less than 1%. O pagpalagay na lang natin, 1%. So kung i-apply natin yung rule of 72, so 72 divided by 1, after 72 years, bago dumoble yung savings natin sa bangko. Again, hindi po ako against sa bangko. Ako rin po ay nag-iipon sa bangko. Pero ang purpose lang ng savings ko sa bangko ay para sa emergency. In case of magkaroon ng emergency, madali kong ma-withdraw. Pero kung gusto kong palaguin ang pera ko for other purpose, like mga long-term goal ko, hindi tama na ilagay mo yung pera mo lang sa bangko. Number 2, na maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is mag-invest ng walang malinaw na goal. Maling-mali po na mag-i-invest ka na hindi malinaw sa'yo para saan ba yung ini-invest mo. Ano ba yung goal mo para dito? Kasi kapag wala kang goal, ang tendency, mag-i-invest ka lang tapos anytime na gusto mo siyang i-withdraw, i-withdraw mo. Like wala pang 5 years or hindi pa umaabot ng long term yung investment mo. Kasi ang investment natin dapat for long term yan Any period below 5 years, short term lang yun. Nag-i-invest ka sa isang long-term investment like mutual fund, stock, market, or real estate. Tapos, after 1 year, gusto mo nang i-withdraw. Maling-mali yun. Kasi hindi lalago yung pera mo nun. Ang mangyayari, baka pwede kang malugi pa nun. Kasi depende syempre sa takbo ng market. Paano kapag nag-withdraw ka, down ng market. So, pwede kang malugi. Mali yun. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung goal mo. Para saan yung ini-invest mo. Para tama yung paglalagyan mo ng perang naiipon mo. Dapat magmamatch yung purpose mo dun sa ini-invest mo at dun sa investment instrument na paglalagyan mo. Hindi ka pwedeng mag-invest for long term tapos nakalagay lang sa short term investment. Hindi naman pwedeng short term yung goal mo tapos ilalagay mo sa long term investment. Huwag mag-i-invest ng walang malinaw na goal. Huwag gumaya lang sa iba na ay nag-i-invest siya sa stock market, gusto ko rin mag-invest doon pero hindi mo naman alam or hindi malinaw sa'yo ano ba yung goal? Bakit ka nag-i-invest? Okay? Number 3 na maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is, eto, maraming nadadali dito. Kaya talagang gusto kong gumawa ng video at mag-live para marami po yung maisalba sa mga ganitong paraan ng pag-i-invest. Maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is mag-invest sa Get Rich Quick Scheme Investment Company. In the past few months, ang dami ko pong na-receive na mga message na talaga pong nadali sila na mga hindi legit na mga kumpanya. Wag nyo pong i-invest yung pera nyo doon sa isang company na papangakuan po kayo ng mataas na interest rate tapos in a short period of time. Kaya nga importante yung Rule of 72 Kapag in-apply mo yung Rule of 72, dun pa lang, hindi tayo dapat nagpapaloko sa kanila. Lalong-lalo na yung i-invest mo pa lahat
ng hard-earned money mo, lahat ng inipon mo for 10, 20 years, tapos i-invest mo lang ng isang bagsakan lang doon sa company na papangakuan ka ng mabilis na paglago ng pera mo. So wag na wag mong gagawin yan dahil invest na lumago yung pera mo, so naubos pa yung pera mo. Number 4 na maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is, marami rin yung gumagawa nito, mag-invest ng walang protection like emergency fund, healthcare, and life insurance. Marami po ang nag-i-invest diretso. Nag-i-invest sila diretso sa mutual fund, sa real estate, sa stock market, nang walang emergency fund. Syempre, pag wala kang emergency fund, ang tendency kapag nagkaroon ka ng emergency at yung natatanging savings mo lang ay nilagay mo lahat sa mutual fund or stock market, do you think mawi-withdraw mo agad-agad yon? Di ba hindi? Hindi mo mawi-withdraw agad-agad yon. Tapos paano kapag nasa 2 years ka pa lang ng pag-i-invest? So pwedeng, di ba, hindi pa ganun kalaki yung growth ng pera mo. So baka malugi ka pa. Tapos walang healthcare, wala ring life insurance. Kung magkasakit, kung may mangyari do sa breadwinner, ano may iwan sa kanila? Kung magkano lang yung value ng investment. Isa rin sa natutunan ko sa IMG, yung importance ng pagbibuild ng solid financial foundation. Importante yon. Kailangan matibay yung pinakapundasyon, kailangan may protection yung investment mo para hindi nauudlot yung pag-grow ng pera mo, yung pagpapalago ng pera mo. Useless na nag-i-invest ka tapos wala ka namang emergency fund, wala ka namang healthcare at wala kang life insurance. Hindi siya tamang paraan ng pag-i-invest or pagpapalago ng pera. Number 5 na maling paraan ng pagpapalago ng pera mo, actually, pag eto ginawa mo to, yung number 5, ang magiging result, number 3, yung nag-i-invest ka sa mga get-rich-quick scheme na investment company. Number 5, maling paraan ng pagpapalago ng pera mo is mag-invest ng hindi nag-aaral ng proper investing. Nag-i-invest ng hindi nag-i-invest sa financial literacy. Nag-i-invest ka lang na hindi mo naintindihan kung ano yung pinapasok mo na investment company. Hindi mo tinuturuan yung sarili mo ng tamang paraan ng pag-i-invest. Kahit lang po yung basic concept lang sana ng pag-i-invest, basic concept ng personal finance, importante po yun. Kasi naniniwala ako kapag natutunan mo yung proper way ng pag-i-invest, hindi ka mag-e-end up dun sa mga get-rich-quick scheme. Madali mo siyang madedetect, madali mo siyang malalaman. Ako, nung nag-uumpisa pa lang ako noon, dati kasi nung parang nagbabasa-basa pa lang ako, so syempre hindi ko pa alam lahat talaga, 'di ba, about proper investing, na nadali rin po ako ng get-rich-quick scheme. So, sa kagustuhan kong bilis na lumago yung pera ko, so hindi ako pumunta dun sa tamang paraan. Sayang lang din yung pera ko. So, simula noon, talagang nag-aral na ako ng personal finance, ng tamang paraan ng pag-i-invest. Sinunod ko yung paano mag-build ng financial foundation ng tama, yung solid talaga, at yun ay natutunan ko dahil sa IMG. Saktong-sakto po kung gusto mong i-level up yung nalalaman mo ngayon, meron ka ng alam about personal finance pero hindi pa ganun kalalim, hindi pa ganun kadami yung nalalaman mo about money, paano yung tamang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest. Meron po kaming free webinar na ginagawa po via Zoom ng 8 p.m. Philippine time. Kung gusto mo maka-attend, ang gawin mo lang is mag-type ka lang dyan sa comment section ng IPON, IPON, para mabigay ko sa'yo yung Zoom meeting details at maka-attend ka. Ito yung pinaka-first step mo para hindi ka nadadali ng mga get-rich-quick scheme. So, importante na i-empower natin yung sarili natin with financial information na makakatulong sa atin para makapag-decide. Ikaw pa rin naman yung magde-decide. Kailangan mo lang is matuto ka. Diba? Paano ka mag-i-invest? Pero ikaw pa rin yung gagawa ng paraan nun. Paano ka makakapag-invest? Magiging guide mo lang yung mga concept na matututunan mo sa free webinar. Okay? So, ang gawin mo lang dyan, kung interesado ka matuto, type ka lang dyan ng IPON. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.